So mga kanyors, welcome back to my YouTube channel. So, nandito tayo ngayon sa Basyao, Ibisan, kung saan binisita natin yung isang pastor na nagbe-breed ng mga kakaibang mga manok. Kasi hindi to siya native sa atin. At yung sadya ko dito, hindi lang para mag-vlog, kundi kukunin ko yung binili ko sa kanya or yung in-order ko sa kanya nung nakaraang linggo pa. So medyo na busy tayo, kaya ngayon lang yung pagkakataon na napunta tayo dito. So pinakilala ko sa inyo, ito si Pastor Lloyd Sulatorio from Basyao, Ibisan. So interview natin siya ngayon at ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga manok na meron siya. At kung gusto nyo bumili, punta lang kayo sa Basyao, Ibisan, or maaring kontakin nyo si Pastor Lloyd. Or pwede din kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook or mag-comment kayo sa comment section. So tara, at ating puntahan at ating silipin yung kaniyang mga manok na alaga. Sabi natin si Pastor, kailan ka pala nagsimula sa pag-aalaga ng manok? Tuloy nag-start ako ng pag-aalaga ko ng manok. Way back nung nagka-pandemya, after na ng pandemic. So way back 2022, 2023 lang. So mga 2 years. 2 years. Pero actually, matagal na talaga hilig ko yung pagmamanok. Kaya nga lang, nung time na nasa Iloilo ako as a pastor, so walang time, tapos wala akong backyard, tsaka walang bakanting space na kapag-alaga ko ng mga, yung nakaka-inspire lang yung mga kapatira natin na mga nag-aalaga din ng manok sa YouTube. So na-inspire ako the way na nakikita ko sila, yung kulumulok, chicken, yung tambayan, tsaka yung off-duty, tsaka marami sila, as in, talagang yun talaga yung desire ko, yun talaga yung nagiging passion ko kung bakit nagsimula ako as a backyard breeder. So 2 years na po yung manuka namin, tapos nag-start po ako sa heritage chicken. Kaya nga lang, isa sa mga problema ko dati, siyempre yung klima. Malamig dito sa umaga, tapos sa tanghali, grabe yung tindi yung yung init. Tsaka mostly sa heritage chicken ko na-encounter ko sipon. Tsaka matagal din mawala. 1 week balik na naman. So tapos pinaka problema ko dati, sir, wala akong incubator. So yun yung pinaka struggle ko. Tapos sabi ko, subok ako ng isang breeder ng Siamo tsaka Asel na din. So kumuha ako sa Guimaras. So malayo pala, malayo. Bumili ako doon kay Pastor Nuni. Isang pares lang. So yun ipapakita natin mamaya. Yun po yung pinaka natin. So doon ako nagsimula, tapos yung pinaka goal ko talaga na makabreed ng hindi man siya IG na yung gigante, hindi din siya dumpo or ini na mga giant one, pero at least makapag-provide tayo ng Asel crosses din sa Siamo, strength of Asel din na purely breed talaga ng King Daniel Manokan, na kung saan makakadevelop tayo ng isang manok XL, extra large o jumbo na din. So simula noon, nag-start ako from last year, lahat ng small, medium, large ko na manok, lalo na yung mga inahin na i-pull out ko na. Hindi sila maganda, kundi talaga yung desire ko talaga, gusto kong makapag-develop malaking manok, at ito na ang isa sa naging produkto natin. 4 months this ay papakita natin yan sa live natin, kukunin natin yan mamaya. So yun po yung pinaka-goal ng King Daniel Manokan. So sa akin naman, sa pag-alaga ng manok, start with passion. Then wag po nating unahin yung sabi nga ni Doc, sabi niya, wag mo na motivate yung kung paano kumita, malaki yung income, wag mo na po. Importante po yung passion mo sa pagmamanok. Once na yung passion mo ay na-develop mo, nagkaroon ka ng simpatiya sa manok mo, inalagaan mo siya ng mabuti, din sila na yung mag-provide sa iyo ng income. Madaling kitain po ang makakakita po tayo ng, sabi niya, milyon. Pero kailangan po talaga doon po tayo sa reality na magkakaroon ng problema yung manukan nyo, magkakasakit sila, kailangan ng vitamina, kailangan ng pampurga. So once na ikaw ay meron pong passion, hindi po
ikaw basta-basta titigil. Oo. Kasi nga yung motivation mo hindi doon sa pera nakikitain mo, kundi yung motivation mo, yung passion mo at hilig mo Oo. na isang kalibangan at relaxing na din to sa iyo. Gumagasto ka man sa ngayon pero hindi yun Hadlang. hadlang para sa ating pagmamanok kasi nga hobby mo na siya na you are willing to take rest sa pag-aalaga kahit na na malugi ka man sa umpisa pero okay lang, at least makikita mo yung progression ng pagmamanok mo na nagde-develop siya na later on saka na makilala ka kasi nga iba talaga pag sir, pag passion pala yung nandyan sa'yo na nagmo-motivate kasi nga yung manok mo na nagkakasakit, yung manok mo na mayroong karamdaman, hindi mo talaga iiwan. Gagawa ka talaga ng paparaan, pag-aaralan mo, magre-research ka kung paano mo sila mapagaling. Tapos, doon po nag-i-ignite yung matinding pangangailangan natin na kung saan ay parang ayaw mo na talaga silang ibenta. Kaya nga lang, Napamahal ka na? Oo, napamahal ka na siya. Pero siyempre, later on, dadami at dadami yung manok mo. Tsaka, yun na yung time na you will harvest the fruit of your labor. So, yun nga sinabi mo kanina na hindi parang hindi mo inisip yung gasto kasi yun nga naniniwala tayo sa kasabihan na if you feed them, they will feed you back. So, tapos, munti ko na nakalimutan. So, sa gusto pong mag-alaga ng manok, wag po tayong matakot na mag-invest, bumili ng materials na kahit na may kamahalan. So si Sir sa Darag, gusto ko din bumili sa kanya ng Daragya. Hopefully maka-open tayo doon sa doon sa church na pinatayuan natin ng simbahan. Sa likod doon mayroon pong mas malaking espasyo. So, wag po tayong mag-invest, wag po tayong Manghinayang. kung sama manghinayang pa nga mag-invest ka, nga kailangan siya natin sa kapital. So, kailangan po ng kapital, tsaka iba pa rin po na ikaw mismo yung bumili at nag-invest ng materials mo. Kasi nga, nabibigyan mo siya ng atensyon, nabibigyan mo siya ng halaga. Huwag po tayong umasa sa libre. Unless na nagiging breeder po kayo pong nag-alaga ng manok, doon nyo po makikita kung ano po, kung yung gasto, yung time nila na kanilang ginugol. So, invest, quality na manok talaga. Or hindi man sa ngayon na nagpo-produce siya ng maramihan, pero in the future yan, dahil quality yung manok mo, in the future and in the long run, hanapin ka talaga customer. ng customer. So, wag lang sa bugos. So, yun lang po. Tsaka, sige. pasilip natin yung Pasilip mga natin. manok. Pero malaki na din, pero nasa 5 months pa lang to. Medyo matagal pa, may 3 months pa. Kaya nga lang, hindi lang ito muna for sale. Kasi darating yung time na lahat ng inahin ko na hen, tsaka roster, parang katulad din sa Darag, magkakaitsura. Gusto ko kung ano yung magkakaitsura. Para magkakaroon siya ng identification. Opo, para hindi, ayoko kasi ng maraming kulay din. Gusto ko marami sila, magkapareho na din. So, magkakaroon ang King Daniel ng King's Daniel ng sariling breed na uniform yung kulay. So, next. Bait na aso nila, Biljan na din yan. Yan na lang yung naiwan sa Biljan ko na 4 months. Yan. 4 months yan. 4 months na yan, sir. Bininta ko yan dati 1.5. Tinawaran man, friend, di ko lang muna bininta. Sabi ko, isa ka na lang, parang nag-aalangan ako eh. Kasi nga, dati wala akong kulungan para sa kanya, sir. So yung ginawa ko, improvise na lang dito. Doon ko na lang muna yan. Saka ito, nag-iwan lang ako. Lahat yan, nasa 12, 14, 16 na mga pares. Nag-iwan lang ako ng tig-isa. So, yung hatching rate niya, mga ilang percent sa... Isang inahin, sir, nasa ano na din eh. More or less, siyempre 16, 15, mga pinaka-minimum is 12. 12, pero sa mga ilang itlog yung 10? At least dalawa or isa yung naano yun. Pero dati nung inano ko, nung naglikim ko lang sila, 3 or 4 push na, hindi nila nakikita. Pero nung incubator na ako, seldom lang magkakaroon ng isang bugok. Tapos ito yung tinira kong ano. Matagal na din to. Ito yung pinakauna kong manok na tanaka. Pang-4 na bisis na nag-hatch ito.
Bali, anak ka siya na ano din sa Asel. So, nasa 3 kilos to, sir. Ngayon? Opo. Ang bigat? Kasi nga, naano na siya pa-itlog. Oo. Pa-itlog na siya. Yan. Tapos ito yung isa. Kasi pag nangingitlog, naglilimit yung pagkain nila eh. Oo, bali, tapos dito sa... Ang dami pala oh. So, maliit lang yung space mo pero... Minaximize ko lang. Oo, ang dami na ilagay. Ito yung ina ng sisiw mo. Oo, yung sisiyo ko na. Ito po siya yung Brazilian natin. Saan yung... Map-bred. Saan yung ama? Yan sir. Yan sa baba. Ito yung Brazilian Asel natin. Big hen na rin. Extra large. Pero ready to lay na yan. Po. Laying na siya, laying na. Liyeng na din to. Oo. May isa na siyang itlog. Kinuha ko lang. Tapos ito, pinahinga ko si Elpana. Ito yung Ilpana. Kasi nga ano sila doon. Dati, minute ko sila doon sa 3 American Asel. Kaya nga lang, yun talagang hindi natin maiiwasan sa pagmamanok ng Asel. Kailangan monitor talaga natin yung bawat anggulo na hindi sila nagkakasilipan yung dalawang roster. Kasi ito yung nangyari. Nag-away. Iyan, hindi naman yan pasa sa kay Josamo, kaya nga lang yung net. Yun sumabit sa kanya. Pero at least pinagpahinga na natin, non-stop din to na breeder. So ano Ilpana, ano yan? Isang din siya. Actually pang battle cross siya. Pero hindi mo na siya ma-identify kung ano yung kanyang lahi. Pero at least yung process kulay niya na din siya. Pero may siya, makikita mo siya parang Ilpana yung kanyang... Shamo, tsaka Asel na din. Yung ano niya. Yan yung nabili ko din yan na 1-2 sa bata pa lang yan, nung 5 months. Pang fighter na din tayo. Ito yung develop siya sa pang fighter eh. Pero ano yan, inahin? Inahin. Kahit inahin? Oo. Matapang? Hindi yak match, saglit lang. Ito payo mo. Tapang oh? Ito pangit na, ikat mo na siya. So bali ito na yung aking nakuha. Yan yung Bicol Asel. Saka yung dalawang plaker na Sa Belgian. Saka meron ako dito isa na kukunin dito sa kabila. Yung itim. Sige, pili ka sir. Thank you. Luto na sila sir, no? Yes sir. Piliin mo lang yung malaki sir. Ano? Ito. Ayan. Ganda. Yung napili ko. So nakapili na si sir po. Ito yung pang-apat. Dalawang plaker na cross sa Belgian, isang Bicol Asel at saka itong American Asel na cross sa Black Horse po. Black Horse. So, uwi na ako sa istansya. May isa pa sir, yung sisiyo mo. Baka vlog mo, ito yung mama niya. Si baba. So ito pa pala yung mga sisiyo ko na 4 na piraso, ayan o. Yan. Yan yung hawak nina ni sir na nagpa-picture siya.
Yung item, yan si Belgian. Quality din yan, Giant 1. Yan. Mga ilang weeks na to, sir? 4 months, sir. 4 weeks. 3 weeks pa lang eh. 3 weeks. 3 weeks pa lang yan. 3 weeks, Ito running yung 4 months maliit pa lang. na ano to. Hassle na yan. So, yun lang muna at maraming salamat sa panonood. And please like and share sa video if nagustuhan nyo. At please visit King Daniel Manukan and Hatchery dito sa Basiao, Ibisan. Dito sa may basketbolan ng Luok. So, thank you so much and God bless everyone.